Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Suarezville, Barangay Pinagbuhatan. Andito si Mayor Vico Sotto para pangunahan ang ribbon cutting ceremony patungkol doon sa mga drainage na ginawa dito at yun mga kalsada. So mga kaibigan, ngayon umagang ito ay 5 kalsada ang magkakaroon ng inauguration. At ito'y dadaluhan nga ni Mayor Vico Sotto. Kaya antayin nyo pa yun na ibang live natin mamaya. Dahil 5 magkakahiwalay na lugar itong pupuntahan ngayon para magkaroon ng inauguration. So, ito, kompleto na ang mga tao dito. Nandito rin si Vice Mayor Dodot Jaworski at si Congressman Roman Romulo ay nandito na rin. At mamaya pakinggan din natin ang kanilang mga mensahe sa mga taga rito. Okay po. So we are inviting everyone. Andito rin ang barangay captain ng barangay Pinagbuhatan si Kapwa. Yes, Robin Salandanan at ang mga kagawad nandito rin. Villa Alegre ho. Balik tayo kay Mayor Vico Sotto. We may now take your seats. So that we will proceed with the program. Mga taga rito sa Suarezville, Barangay Pinagbuhatan para makapagpa-picture sa kanya. Yun, Ma'am Tessie Islahok 2 and 3. Yan. We are here with us the Homeowners Association of Suarezville, Villa Alegre, and Islahok 2 and 3. To start the program, may we all stand for the prayer to be led by Pre-Deacon Brother Glenn Abila, currently assigned at San Sebastian Parish. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you very much for all the graces and the gifts that you have given to us, especially for the gift of life, for the gift of friends, and for the gift of family, and for the gift of this community. Lord God, continue to guide us and bless us so that everything we may do, everything that we may say, always be directed unto you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, so we may take our seats. Pwede na po umupo. And for the opening remarks, yan, please welcome ang punong barangay ng Barangay Pinagbuhatan, Kapitan Robin Salandanan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga presidente na narito ngayon at sa mga may bahay na narito sumama sa amin para saksihan ang inaugurasyon na inihandog sa atin ng ating mga opisyal mula sa ating Congressman Roman Romulo, kay ating punong lungsod, Mayor Vico Sotto, sa ating Vice Mayor Dodot Jaworski, at sa lahat ng sangguniang panlunsod. Alam ho naman natin talaga na sila ay nagtatrabaho, kaya ho sila ho ang aking salamin para magtrabaho din para sa Barangay Pinagbuhatan. Marami pong salamat at magandang umaga. Thank you po, Kap. Yan po. May we call on Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, masaya kami tatlo, buong council, na dito po at medyo nagkakaroon na tayo ng inroads dito sa Pinagbuhatan, lalong-lalo na sa parte ng drainage system. Sa totoo po, nung height ng pandemic, kung maalala po ninyo sa Nagpayong, tinapos po namin nila Mayor Vico, nila Vice doon, yung Kenneth Road. Kaya pag pumunta po kayo doon, buong-buo na yung Kenneth Road na yun Sementado po yun at meron na po yung outfall at drainage. A month ago, si Vice, si Mayor at ako, tinapos naman natin yung sa Bilang 1, 2, 3. Kung makita po ninyo sa kabilang side ng Kenneth yun, may outfall na rin po doon ngayon. So yung tubig hindi maiimbak lang. Lulusot po, dadaan ng tubig. Malapit na rin po, tatapusin na rin po namin yung sa Villa Maglente. Doon sa may Nagpayong rin po yun. At yung papasok po ng New Paradise. Alam po ninyo talagang dito sa ating kasi, lalo na sa Nagpayong, may mga drainage system. Ang problema, walang outfall. Wala pong linalabas na yung tubig.
parang umiikot lang. Ngayon po, kinoconnect na po natin lahat para masigurado po natin na may outfall. Kahit na may malakas na ulan, aminin natin ang totoo. Pag malakas na ulan, maaari magbaha pa rin. Pero hinahabol po natin, kagad-agad humupan ang tubig. Ang importante kasi may outfall na palabas papunta dun sa ito po yung sa inyo. Ang connected po nito sa Parian Creek. So dun dapat lumabas yun. Again po, na-address ko na rin po yung isang issue. May parte dito na hindi nagawa. Kasi ang tinapos po muna yung sa may basketball court dahil mas importante. Pero again po, ina-assure po natin, dinasure na po tayo ng DPWH this year, yung maliit na part raw na hindi na gagawin po yun. At talagang inuna muna yung court dahil mas kailangan raw nila magawa. Simply because I think na-explain naman kanina. Pero wag ho kayong mag-alala, narinig na naman ang commitment. Ang importante po ay maayos lang natin ang kabuuan, lalo dito sa lugar po ninyo. At saka siguro po, si Cap, nandito na rin po. Dati, kasi kami naman ni Mayor Vico, ni Vice Dodot, maganda naman po yung usapan namin. Ito po, magandang halimbawa po ito ng magandang usapan Kasi bilang representante po niyo sa Kongreso, ang trabaho ko po talaga, gumawa ng batas, polisiya. Pero nagkataon po, talagang may pondo na binibigay rin sa nasyonal. Kaming tatlo po, maliwanag po yung usapan namin. Katulad po itong lugar na to. Sa totoo po, ang nag-promote po nito para magawa ito ay si Mayor Vico at si Vice Dodot. Sa kanila ata nakipag-usap. Napasa lang po talaga kasi may tulungan. So, again, Sir Billy, sa totoo, sila yung nag-promote para mangyari ito. Pero ganun naman po dapat. Dapat nanggagaling sa lokal na pamalan. Sana po, si Kapitan, ganun na rin po yung sistema kasi hindi pwedeng nanggagaling sa taas. Di ba? Yung nasabi lagi ni Mayor Vico, hindi pwedeng galing sa taas. Kailangan sa baba, paakyat para alam natin talaga yung tunay na problema. Again po, hindi perfecto at humingi kami ng pasensya dun sa mga hindi pa sa susunod na itong taon na gagawin. Pero sabi nyo nga, konti na lang yun. Sana sinama na, pero talagang this year po, ayun naman yung i-continue. At sana po lahat tayo dito ay magkasundo lang. Yun naman importante lang Maganda lang magkakasama tayo. Dito nga si brother i-bless niya itong lahat ng ginagawa natin. Sa totoo, bilang isang lugar, meaning pinagbuhatan, dapat talagang nagtutulungan tayong lahat dito, nag-uusap-usap tayo, para pamilya lang po yan. Minsan talagang hindi tayo magkakaintindihan, pero pinaka-importante, move on, tandaan natin, ang aasahan natin, yung pamilya natin at yung neighbor natin. Kaya muli po, Mayor Vico, Vice Dodot, maraming salamat dito. Congratulations po sa ating lahat. Salamat po. Yan. Salamat po, Kong. So, sa pagpapatuloy, ang isa sa mga proponent din po natin ng mga proyekto ng pagbabago dito sa ating barangay, Vice Mayor Dodot Jaworski. Kalo, nakalimutan mo yung pangalan ko. Kay Mayor Vico, kay Congressman Roman Romulo, of course sa ating barangay captain sa Landanan, sa bumubuo ng City Council, kay Presidente, sa ating mga iba't ibang mga homeowners po na nandito. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Actually, itong project na to, sabi nga ni Kong, ito po ay galing sa National Government, Department of Public Works. Nandiyan po sila ngayon. Palapakan naman natin sila. Maraming salamat sa DPWH natin. Alam niyo po, ako'y dati niyo rin congressman, no? Nung matagal na panahon na, huwag yun na lang tanong kung ano para hindi mahalata yung aking edad. Pero pinag-usapan nga namin ni Kong Roman kanina, nung araw, bawal ho gumawa ang congressman sa looban ng ating syudad dahil pinagbabawal ng ating lokal na pamahalaan. Malayo na po ang narating natin bilang isang lungsod. Under the leadership of Mayor Vico, everyone is welcome to help basta makakaganda at magpapaunlad sa ating lungsod. Kaya ako po ay nakikiusap sa ating mga kapitbahay na nandito. Sana po mag-usap-usap tayo, magkaisa tayo dahil isa lang ang hangarin natin dito sa lungsod ng Pasig, na mapaganda ang ating kapaligiran, na mapaunlad ang ating mga buhay. At sama po si Kong Roman tayo mga magkakapitbahay. Tayo po dapat isipin natin para tayong isang pamilya din. Dahil walang ibang magmamalasakit sa kapwa kung hindi tayo mga kapwa Pasigenyo.
Isang pinakamalaking issue, siguro na pag-usapan namin kanina ni Pres, isang pinakamalaking issue po, ito nakakatawa. Dumi ng akto, di ba? Kahit doon saan sa buong Pasig, araw-araw namin binababaan ni Kong at saka ni Mayor ang mga komunidad. Ang pinag-uusapan ng homeowners, problema daw dumi ng aso. Ang tanong ko, sino ba may-ari ng mga aso? Gobyerno ba o tao? Diba tao din? Pumunta kayo sa aming mga komunidad. 7 po ang aso ko sa bahay. Mahilig ko kami sa aso. Pag lumabas kami ng bahay, dala namin, nakatali yung aso namin. Pag dumumi, pinupulot namin. Ano po ibig sabihin nun? Pag ang tao may disiplina, mas malayo mararating ng isang komunidad. Huwag tayo maghanap ng solusyon sa pamahalan lamang. Pumarap tayo sa salamin at malalaman natin nandun po ang tunay na solusyon sa isang maganda at maayos na lungsod. Muli po, congratulations po sa inyong lahat sa mga project na ginagawa nating national government. Thank you, Public Works, to our local government. Nandito lang po kami, nakaantabay, nakaalalay, nakasuporta sa bawat mamamayan ng Pasig. Maganda pong umaga. Maraming salamat po, Vice Mayor Dudut. And now, yan, ang magpapatuloy ng pag-agos ng pag-asa sa bayan ng Pasig at sa barangay Pinagbuhatan, ang ating mahal na Mayor, Mayor Vico Soto. Upo lang po. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay lang po kayo, ate. Magandang umaga. Mga nasa likod, good morning din po. Kong, Vice Mayor, ating Kapitan, Pres, mga opisyalis po natin mula sa lungsod, sa barangay, at sa ating HOA. Siyempre, sa mga kasama natin mula sa DPWH, maraming salamat po sa inyo. Alam mo, nakakatuwa po talaga dahil dito sa lungsod ng Pasig, kung minsan medyo naiiba talaga tayo in a good way, ibig ko sabihin, kasi dito lang po ako nakita, kasi marami rin po ako nakakausap na ibang mayor hanggang gobernador, ibang konsehal mula sa ibang lalawigan, sa ibang syudad, at madalas po ay nagkakaproblema talaga sa politika sa ibang lugar. Alam naman po natin yan. Siguro iba sa inyo, may mga probinsya din, nakikita nyo, nag-aaway ang governor at vice governor, mayor, vice mayor, ang congressman, sinasabotahan yung gantong mayor. Laging may ganyang nangyayari sa politika natin sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa po dahil dito sa Pasig ay napakaganda ng teamwork ng inyong mga opisyalis. Pero hindi po aksidente yan. Kasi una, ang ating congressman, diba, isa sa dahilan kung bakit tayo nandirito, bukod sa napakabait, marami naman bait, pero ang congressman natin, napakasipag din at mahusay. Kasi nakita po natin na talagang nagtatrabaho. Dahil nabanggit niya kanina, ang trabaho, pangunahing trabaho ng congressman ay gumawa ng batas, review yung mga batas natin. At pero alam din naman natin, ang totoo, hindi lahat ng congressman sa buong bansa ay ginagawa yan. Pero ang congressman natin ay laging nandun, chairman po siya ng Basic Education. Pag tinignan niyo po, mga batas, reforma patungkol sa larangan ng edukasyon, karamihan po ng batas natin nationwide, siya po ang may akda. Ayan po ang ating congressman. Sa amin naman po, sa level ng lokal, ayoko na magsalita tungkol sa mga nung nakaraan, pero ang masasabi ko lang po, mula nung 2022, nung second term ko bilang mayor at first term naman po ng ibang mga kasama natin, naging mas madali ang buhay ko. Diba? 2019, 2022, naabutan pa tayo ng pandemya. Marami rin naman tayong nagawa. Marami rin tayong na-accomplish, nagtulungan naman po tayo, marami tayong nagawa. Pero mula 2022, nung kasama ko na po sila, ay mas dumali yung trabaho, mas gumaan yung trabaho. Mahirap pa rin, marami pa rin problema, marami pa rin talagang kailangan gawin. Napakalaki ng Pasig. Pinagbuhatan pa lang, napakalaki na. Ang Pinagbuhatan pa lang, talagang mas malaki na sa karamihan ng munisipalidad at syudad sa buong Pilipinas. Napakalaki ng ating barangay. Pero mula nung pumasok sila, ay talagang nagkaroon tayo ng mga kasama na hindi lang nandyan para maupo sa posisyon, kundi
mga kasama natin ngayon ay nagtatrabaho din, nagbibigay din ng input, nagbibigay ng feedback, kasama natin na nag-iikot, may mga panukalang batas, lokal na batas at panukalang mga proyekto din po sila, kumikilos din. Kaya napakasaya ko po. Nakasama ko ngayon ang ating Vice Mayor Dodot, ang ating mga konsehal na napakasipag at napakahusay din. Palakpakan din po natin, Vice Dodot, ating mga councilors. Medyo busy lang din po lang lahat, kaya hindi po natin kasama ang bawat isa. Siyempre, nandito rin po ang ating barangay officials na laging paalala lang po natin sa mga barangay sa pinagbuhatan man o sa 29 na iba pang barangay sa lungsod ng Pasig. Paalala lang po natin lagi sa kanila. At nakikita ko naman, ginagawa na po nila dito sa ating barangay. Na pagkatapos ng campaign period, pagkatapos ng eleksyon, dapat hindi na natin iniintindi kung kaninong kampo ba ang sino. Dapat ang serbisyo ng barangay ay serbisyo ng ating pamahalaan, anumang level yan, ay para sa lahat. Hindi po tinitingnan dapat ang kulay ng politika, sino sinuportahan mo nung nakaraan. Dapat erase na po ang lahat dahil ang isang kapitan po ng lahat ng taga-barangay na iyon. Ang isang mayor ng lahat ng taga-syudad na iyon. Kaya natutuwa po ako dahil sa nakikita ko po sa unang mga buwan, yan po ang ginagawa ng ating bagong administrasyon sa barangay Pinagbuhatan sa pangunan ni na Cap Robin. At syempre mga kagawad po natin ay nandyan din. Sa ating HOA, Pres, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating lokal na pamahalaan. Talaga naman mas marami tayong magagawa at mas mabilis tayong nakakakilos kung nandyan po ang effort, ang pakikiisa ng bawat grupo, ng bawat individual at ng bawat mamamayang Pasigenyo. Mula sa mga ahensya ng nasyonal na pamahalaan hanggang sa mga barangay at HOA. Importante ay nagtutulungan tayo. Pare-pareho naman po tayo ng gusto. Kaya ngayong araw na ito, masayang-masaya po tayo dahil ang inauguration natin ay sa totoo, sa ilang lugar po tayo, may both sa Isla Homes, nandyan po yung sa Ilugin, ano pa ba yung sa Villa Miguela, Villa Alegre yata yun. So 4 ngayong umaga pa lang yan, 4 ang i-inaugurate natin o 5, so talagang nagtutulungan. At gaya ng sabi ko kanina, nakakatuwa po tayo sa Pasig dahil maganda ang teamwork. Hindi lang ng mga opisyalis kundi ng lahat po. Dito lang din ako nakakita sa lungsod ng Pasig ng mga opisyalis. So sabihin na natin mga politiko ay di ba sa ibang lugar credit grabbing ang nangyayari. Sa Pasig ang nangyayari credit passing. Kita natin congressman natin, siya naman talaga ang isa sa dahilan bakit tayo nandito. Siniguro niya na may pondo ito at magagawa ang project. Pero pag narinig niyo po siya magsalita, pinapasa pa sa atin ng credit. Dito lang yan, sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa ating lahat. Congratulations. God bless po. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, and Congressman Roman Romulo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang kapiling naming lahat upang itaguyod ang nagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan dito, samahan mo sa paglalakbay upang sa iyong tulong makamtan nila ang tanang inaasa at maluwalhating makarating sa paroroonan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patubayan kayo ng poong may kapal sa inyong paglalakbay upang sumainyo ang kapayapaan at maluwalhating pagdating sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nakagising ko lang. Mayor Press, sige po. Start na press na po. Ayan na mga kaibigan at matutunghayan na nga natin ang ribbon cutting na gagawin dito sa lugar na ito. At nandito nga tayo sa barangay Pinagbuhatan. Partikular dito sa Suarezville. Okay, ready? 3, 2, 1. Palakpakan naman yun. Ayan mga kaibigan, at ito yung unang ribbon na sa ngayon makikita natin na binabasbasan na nga ng holy water ni Father itong kalsada na ginawa dito sa Suarezville
barangay Pinagbuhatan. So mga kaibigan, mahaba yung kalsada na yan no? Ayoko na nga sundan. No? Si Mayor Vico Soto, balikan natin at si Vice Mayor Dodot Jaworski. Ito yun ang mga tao ngayon sa mga oras na ito. No? Nakita natin yung mga taga rito ay naglabasan nga ng kanilang mga bahay para matunghayan ang sinasagawang ribbon cutting inauguration dito sa lugar nila. Ito, sabay ikutin natin ang camera para makita natin ang itsura nitong Suarezville. Ayan. Tuloy-tuloy yung pagpapapicture ng mga tao kay Mayor Vico Soto.